So, simulan po natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Alam po ba ninyo na bawat isa po sa atin, bata man o matanda, ay may mga tiyak na pangangailangan? Meron po ba kayo nun? Meron po ba kayong tiyak na pangangailangan? Parang palagay ko po, wala pong tao na walang tiyak na pangangailangan. Wala pong tao na wala po siyang specific need. In fact, habang nakaupo po tayo dyan, I know na meron pong specific need ang bawat isa po sa atin. Meron po tayo mga pangangailangang pisikal. Meron po tayo mga karamdaman. Meron po tayo mga nararamdamang sakit. Ano po? Yan man po ay sa ulo, hanggang doon sa talampakan. Yung iba wala po sa labas ng katawan, nandoon sa loob. No? Minsan may mga sugat na po tayo sa labas na okay na, pero yung sugat pala natin sa loob ay pinapagaling pa. So that is a very specific need, pangangailangang pisikal. Meron din po tayo mga pangangailangang emosyonal. Na po, kaya yung iba mayroong mga dalahin. Meron po silang mga takot, meron po silang pag-aalala, meron po silang mga pangamba. Meron po silang mga kapatid na apprehensions sa buhay. Meron po mga pangangailangan na spiritual. Kasi meron po tayo mga pinagtatagumpayang kasalanan. Alam po natin na tayo po ay ginawa ng holy and righteous ni God. Tama po mga kapatid? Sa ating born-again spirit. Pero sa atin pong behavior, ay meron pa rin po tayo mga pinagtatagumpayang mga kasalanan at kahinaan. Ano po? Meron po tayo mga kapatid na mga pangailangang intellectual. Ano po sabi ang ibig sabihin ng intellectual? Dito sa isip. Meron po tayo mga tanong-tanong, no? Sa dami pa ba naman mga kapatid ng isipin natin at tanong sa buhay na ito. Meron po tayo mga pangailangang sosyal. Ibig sabihin mga kapatid sa ating relationship. Meron po mga problema at issue sa relasyong pantao. Ano po yung mga relasyong pantao? Unahin na natin yung pamilya. Baka nandito po kayo mga kapatid bilang isang pamilya pero meron po kayong hindi pagkakaintindihan. Meron po kayong mga tampo-tampo, meron tayong mga tampo-tampo. Hindi lang sa pamilya, kundi sa trabaho din. Ano po? Minsan hindi tayo nagkakaintindihan sa trabaho. We want to do things our way. Pero syempre, meron tayong boss, meron tayong mga pinagpapasakupan, there is the right thing of doing even sa trabaho. Kahit na sa tingin mo minsan, parang mas maganda yung sayo. Yung sayo yung kaparaanan. Because of that, nagkakaroon po ng problemang sosyal. And even sa lipunan. Po? Meron po tayong mga problemang pinansyal, pananalapi, po, at mga dapat bayaran at mga gastusing dapat po na punuan. Bawat isa po sa atin, meron pong mga kakulangan sa kahit na anong aspeto ng buhay natin. At lahat pong ito mga kapatid, naghahanap po ng solusyon. Sabi natin kanina, meron po tayong mga pangangailangang specific. Yung bang pangangailangan mong specific ngayong umagang ito kapatid, nangangailangan ng solusyon? Yes, no? Salamat dun sa 7 na nangangailangan, di ko po alam dun sa iba. No? Yung bang specific need mo kapatid, nangangailangan ng solusyon? Yes. No po, ang magandang balita, tayong mga nasa ilalim na ng bagong tipan ng biyaya, nabuksan na po ang ating consciousness. Nabuksan na po ang ating kamalayan, nabuksan na po yung ating pagkaunawa, na dahil kay Kristo, doon sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay, ay ipinagkaloob na po sa atin, biniyayaan na po tayo ng lahat ng bagay. Sabihin mo natin, lahat ng bagay. So pag sinabi natin lahat ng bagay, kasama dyan yung binanggit ko. Kasama dyan yung physical, kung ikaw ay may emotional need, kung ikaw ay may intellectual need, kung ikaw ay may social need, kung ikaw man ay may financial need, kasama doon, mga kapatid, pinagkalooban na po sa atin, biniyayaan na po tayo. Ibig sabihin, sabi mo sa katabi mo, wala ka ng kulang, kapatid. Okay? Wala ka ng kulang, kapatid. Yung iba, pagka narinig ka agad yun, may problema nga ako, basta sabihin mo, wala akong kulang. Meron nga akong sinusolusyonan ngayon, baka sabihin mo, wala akong kulang. Kasi, ang atin pong pagsasabi ng wala ka ng kulang, hindi po nakabatay doon sa ating alam. Hindi po nakabatay doon sa ating karanasan. Pag sinabi natin wala ka ng kulang, nakabatay po ito sa salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Dito naman po sa ating church, sa ating kongregasyon, wala naman po tayong ibang pinag-uusapan kundi ang salita ng Diyos. Yun po yung ating batayan. Ano po ba sabi ng salita ng Diyos? Babalikan lamang po natin. Alam na po natin to pero magandang balik-balikan. Efeso 1:3, ang sabi po dun sa ang salita ng Diyos.
purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Tanong, sino na nakipag-isa kay Kristo? Isa pa ulit. Ayun, okay, nagtaas na po ng kamay ang lahat. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Tingnan niyo po. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, anong nangyari? Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Okay? So, sa side po ba ng Diyos, mga kapatid, pag tinanong mo ang Diyos, sasabihin mo kay God, God, pahingi po. Ano sabihin sa'yo ni God? Ibinigay ko na. Ano po? Pero posible po ba, mga kapatid, na ibinigay na ng nagbigay, pero hindi pa natatanggap ng dapat tumanggap? Kasi minsan, pag sinasabi natin ito, pag pinapangaral natin, sinasabi natin, ibinigay na. Ibig sabihin, kung ibinigay na, nasa iyo na? Ano sagot? Oo. Pero ang tanong din, mga kapatid, nasa iyo na ba talaga? Tinanggap mo na ba talaga? Kasi mga kapatid, mayroong mga humihingi halimbawa ng baon, Nay, pahingi po ng baon. Tapos sabihin ng nanay, nandiyan na, binigay ko na. Ay, nasaan po? Nasa ibabaw ng tukador. O nasa ibabaw ng mesa. Ano po? So, nasa pagitan pala nila. Pag tinanong mo yung nagbigay, nagbigay na. Pero pag tinanong mo yung dapat tumanggap, hindi pa niya natatanggap. Tama po, mga kapatid, baka kasi ganun tayo. Nakuha po natin, mga kapatid. Sabi ng talata, ibinigay niya sa atin ang lahat ng bagay, pero ang tanong, tinanggap mo ba ang lahat ng bagay? Kung kaya't, mayroon po ang mga specific needs na dapat pong matugon sa ating mga buhay. Paano po ba tayo tumatanggap? Naturo na po ni Pastor Rodel. Happy birthday, Pastor Rodel. Naituro na po ni birthday boy. Last Sunday, mga kapatid, na it is by faith that we receive from God. Tumatanggap po tayo dahil sa ating pagsampalataya. So, ang tanong nga mga kapatid, sa side ni God, binigay na niya, wala nang question sa kanya, ibinigay niya ng lahat, ang tanong, tinanggap mo ba? Pinanampalatayanan mo ba? Ano po? Kaya sabi po ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10, I came that they may have life. Hindi po sinabing, I came that they will have life. Pansin natin yun. Iba po yung will sa may. Pag sinabi ni Jesus, I came, naparito ako upang sila ay posibleng may magkaroon ng buhay. Tanong, naparito na ba si Jesus? Nakaalis na nga eh. Tama, mga kapatid? Pero lahat po ba ng tao sa mundong ito may buhay na walang hanggan? Meron na po ba? Ligtas na po ba lahat, mga kapatid? Hindi pa. Pero totoo po ba yung sinabi niya that they may have life? Sa side po ba ni Jesus, solved na? Sa side po ba ni Jesus, kompleto na? Binigay niya na yung buhay na walang hanggan? Pero tinatanggap ba? Salamat sa Panginoon, tinanggap mo na. Amen, mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Kaya lang, meron pa pong hindi tumatanggap. Kaya po, sabi po sa 3 John chapter 2, I wish above all things that you may prosper and be in good health. Hindi na naman sinabing that you will prosper. Ang sabi po doon, that you may prosper. Possible po ba, mga kapatid, na ikaw ay mag-prosper? Yes. Pero bakit yung iba hindi nagpa-prosper? Binigay na ba yung prosperity? Binigay na ba, mga kapatid, yung kaalwanan? I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul is prosperous. Paano ka nagkakaroon ng good health? Pag yung soul mo, ano yung soul natin? Ating isip, emotion, at yung atin pong kalooban ay nagpa-prosper din. Ibig sabihin, nagre-renew din po tayo ng mind. Amen, mga kapatid? Ba't di nagpa-prosper? Hindi kasi nagre-renew ng mind. Kaya po yung prosperity just becomes a possibility sa buhay po nila. Pero hindi po certainty. Kasi sabi that you may prosper. Kaya po yung salvation ay hindi po certainty sa buhay ng ibang tao, kundi possibility lang. Kasi binigay na pero hindi pa tinatanggap. Amen, mga kapatid? Kaya kung babalikan po natin ito, sa side po ba ni God, wala nang question. Wala na. Ibinigay na po niya sa atin ang lahat ng ano? Pagpapalang spiritual lang pala yan. Pastor, paano yung physical? Gusto niyo po ng physical? Punta po tayo sa 2 Peter. Chapter 1, verse 3.
Oh, yan na naman. Another word for ibigay, ipinagkaloob. Tapos na? Tapos na mga kapatid? Sino nagkaloob? Siya, ang Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin. As far as God is concerned, ipinagkaloob na? Oo. Ang ano, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Tingnan niyo po mga kapatid. Lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay, kasama na ba dyan yung physical mo? Financial, emotional, intellectual, social, ano man pangailangan. So, yung kanina sa Ephesians 1:3, spiritual binigay. Ito naman, dinamay na lahat. Damay-damay na to. Ipinagkaloob na raw po sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Tanong mo yung katabi mo, anong kailangan mo ngayon? Ano sagot? Ano sagot? Sabi ng iba, kailangan ko breakfast. Hindi pala nag-aalmusal. Ano kailangan mo ngayon? Binigay na? Yes, pero tingnan niyo po. Ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at, ito na yung spiritual side naman, sa pamumuhay ng tapat sa Kanya. Ito naman yung relationship natin kay God. So wala ka ng kulang sa yung physical life. Binigay na nga eh. Tapos, ibinigay na rin yung lahat ng kakailanganin mo para makapamuhay ka ng may kabanalan. Nang ikaw ay tapat sa Kanya. Pero paano mo yun ay ipapamuhay? Tingnan niyo po ito. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagkilala. Kaninong responsibility? Sabihin nga natin, akin. Sabihin sa katibo, hindi sa'yo. Sa akin. Okay? So, may responsibility po tayo ngayon mga kapatid na kumilala sa Kanya. Nakuha natin mga kapatid, ibinigay na, ipinagkaloob na, pero meron po tayong responsibilidad na kumilala sa Kanya, na tumawag sa atin, sabi ng talata, ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Kung hindi mo inaaral ang mga katotohanan ito, hindi mo alam kung ano binigay sa iyo. Hindi mo alam kung ano ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo, kung hindi mo siya kinikilala. Kaya nga po, sabi natin last Sunday, doon sa taas, sa teaching session sa taas, ikaw ba ay mahal pa rin ng Diyos kahit hindi ka na mag-church? Sagot po mga kapatid. Yes. Ikaw ba ay mahal pa rin ng Diyos at hindi magbabago si Lord ng pagmamahal sa iyo kung hindi ka na makakapagbasa ng Biblia? Kung hindi ka na makakapag-pray? Oo. Mahal ka pa rin ni God. Pero, kung ikaw ay nakakaunawa ng biyaya ng Diyos, ikaw ay dadalo. Bakit? Sapagkat kung hindi ka dumalo, oo, mahal ka pa rin ni God, kahit hindi ka makadalo. Pero kung hindi ka dumalo, lugi ka. Bakit mga kapatid? Sapagkat pag hindi ka dumalo, hindi malalaman to. At pag hindi mo malalaman ito kapatid, hindi mo alam kung anun pala ang meron ka. Nakuha natin mga kapatid? Kaya nga po, para sa atin yon. Kapag ka, oo, mahal ako ni God, kahit hindi na ako makapag-pray, kahit hindi ko na siya kausapin sa panalangin. Pero ako ang lugi pag hindi ako nag-pray. Oo, mahal pa rin ako ni God kahit nakapos ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos o kahit hindi ako nakapagbasa ng salita ng Diyos. Mahal pa rin ako ng Diyos. Pero ako ang lugi pag hindi ako nagbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ko alam kung ano ang kayamanan na binigay niya na sa akin. Tama mga kapatid? Hindi mo sa katabi mo, huwag kang palugi. Amen? So may responsibility po tayo. As far as God is concerned, ibinigay na niya. As far as God is concerned, ipinagkaloob na niya, tapos na. Pero tayo po ngayon ang tatanggap. Tanong, tinanggap mo na ba? Pinanampalatayanan mo na ba? So sa mga ganitong pagkakataon, na may mga tiyak po tayong needs mga kapatid, ay iniutos po ng Diyos na huwag po tayong humingi ng basta-basta lang. Manalangin po tayo para tumanggap po tayo ng malaking pagpapala. Kaya sa umagang ito, pag-usapan po natin ang grace message, ang mensahe po natin ngayon, na pinamagatan po nating paghingi at pagtanggap ng hindi basta-bastang pagpapala sa Diyos. Kung gusto mo to, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Gusto natin ito eh. Gusto natin humihingi. Tama mga kapatid? Minsan nga, nasa hapagkainan ka, nakalapit-lapit ng anong ketchup, papaabot mo pa sa iba eh. Pengen nga ng ketchup, ayan, kaya mo namang abutin.
Gusto nating humihingi, tapos gustong-gusto rin nating tumatanggap. At mas lalong gusto nating tumanggap ng hindi basta-bastang pagpapala sa Diyos. Simulan po natin. Intro lang po yun. Ginagaya ko po si Pastor James. Awit 81, Gs. Ayan. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Nabasa niyo na po ba yan? Galing yan, no? Ang galing ng verse. Sabi ni God, no? Pansinin po natin, number 1, mula po dyan sa talata, ipinapaalala po ng Diyos kung sino siya sa mga taga-Israel. Kasi yan pong awit, nandun po sa lumang tipan. So therefore, kung dahil nandun sa lumang tipan, sino kausap? Yung mga Hudyo, yung mga Israelita. So kausap po ni God dyan, nagpapakilala siya sa mga Israelita, ako ang Panginoon mong Diyos. Amen? Now, dahil binabasa po natin ngayon yan, nandito tayo sa bagong tipan, binabasa po natin yan na gamit din yung lente ng tinapos na gawa ni Kristo. Tanong, ang Diyos ba nagbabago? Therefore, kung siya ba ang Diyos ng Israel noon, Diyos din siya natin ng mga Kristiyano ngayon? Yes. Kaya pwede ba rin sabihin sa atin ito ni God, ako ang Panginoon mong Diyos. Sinasabi rin kaya sa atin ni God, Dom? Yes. Sapagkat hindi naman siya nagbabago. No? He is unchanging. Now, pansinin po natin mga kapatid, pangalawa, na ipinapaalala rin po ng Diyos ang nakalipas niyang ginawa para sa mga Israelita. Nandun sa talata, anong nakalipas niyang ginawa sa mga Israelita? Na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Ilang years po silang slave sa Egypt? 400 years. At kung ikaw ay 400 years ng slave sa Egypt, sanay na sanay ka na bang maalipin? Okay lang ba na alipin ka na? Diba po? Pag nawalan po ng kuryente dahil kay Christine, 1-2 araw galit na galit ka sa Meralco. Pero kapag ka isang linggo na, isang buwan na wala pa ring kuryente, somehow nakaka-cope ka na. Amen mga kapatid? Somehow nababawasan ng mga kapatid yung pag-angalo. Oh, ang init. Dati, 2 araw lang init. Pero ngayon, nagpapaypay ka na. No? Ikaw ay naka-adjust na sa kung ano ang kalagayan mo. Lalo naman kung 400 years ka nang nasa Egypt. At ikaw ay slave. At lahat ng masasalubong mong Israelita, pare-pareho kayo. Kayong lahat ay slave. Pero here is God na nagsasabi sa kanila sa Israel, sabi, ako ang naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Anong sinasabi ni God? Pinapaalala ko sa iyo, ako ang God mo. Ako ang Diyos mo. Now, kung sinabi ba yun ni God sa Israel, may sinasabi rin ba si God sa atin ngayon na inilabas niya tayo mula sa anumang lupain? Yes. Saan ka nilabas ni Lord na lupain? Sa kasalanan. Sabi po ng Colossians chapter 1, 12 and 13, niligtas na po tayo ng Panginoon mula sa kadiliman at inilipat na po tayo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. So inilabas din pala tayo, hindi nga lang sa Egypt. Pero ang Egypt po natin ay ang kasalanan. Po? So pansinin po natin yung dalawang yon. Nagpapakilala siya. Pangalawa, sinasabi niya kung anong ginawa niya. Pangatlo, ang pagpapahala po ng Diyos sa atin nakabatay sa kakayanan nating tanggapin ito. Bakit? Ano sabi ni God? Buksan mo na maluwang ang iyong bibig. Sister Piwi, anong tawag doon sa nilalagay niyo sa bibig para talagang bumuka? What? Cheek retractor. Bakit? Kasi sabi ng dentista, tingin niyo magagawa ni Sister Piwi, ni Dr. Piwi yung pag-extract ng inyong ngipin, pag sa ayos po, hindi. Kaya naglalagay po sila para maging malaya po nilang magawa yung dapat nilang gawin at ayusin sa loob ng iyong bibig. Ano po? Kaya po, may isang nagpabunot one time, tapos sabi po nung doktora, hindi po kay Sister Piwi, doktora, sabi first time ko po. Sabi naman nung doktora, kasi kagagraduate din na niya, okay lang. Kasi kinakabahan po ako, baka masakit po yung bubunutin yung ngipin kong may butas. Tapos sabi na ngayon ng doktora, okay lang. Tapos biglang may narinig sila, okay lang, okay lang, okay lang. Bakit po? Kasi sa laki po ng butas, nag-e-echo po ngayon yung yung iba sa inyo bukas na makukuha. Nakuha na.
Okay lang, okay lang, okay lang. May echo pala doon kasi ang laki ng butas ng bagang. Bakit po pinabubuka, mga kapatid? Para magawa yung dapat na gawin. Tingnan niyo po si God. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig. Tanong, gaano kakalaki bumukas ng bibig? Kasi kung ang bukas ng bibig mo o di, kung ano yung, kasi nangako si God pupunuin ko. Walang question sa kanya. Pupunuin ko, ang tanong na lang kung gaano kakalaki magbubuka ng bibig. Amen mga kapatid. Palakpakan nga po natin si Lord kung nakukuha natin. Kasi minsan tayo po, nahihiya tayo kay God. Ano po? Yung busy si God. Yung iba, napapaka-religyoso pa. Busy si God, ang dami niyan pinapakinggan. Sino ba naman ako para pakinggan ng Panginoon? No? Kaya po tayo, kung humingi tayo para tayong pero hindi natin alam, ito ang tatay natin sa langit na nagsasabi sa atin, buko mo yung bibig mo. Buksan mo na maluwang at pupunuin ko yan. Kaya ang tanong na lang mga kapatid, kung gaano mo gustong mapuno at kung gaano kalaki ang pagbukas ng iyong bibig. Sapagkat sa totoo lang, basahin po natin ito mga kapatid, hindi kayang isilid sa anumang nasa lupa ang biyayang kaloob ng langit. Lagi itong labis-labis. Hallelujah. Yung wallet mo ba nasa lupa? Oh, hindi kayang isilid sa wallet mo ang biyayang galing sa langit pag sinabi na ng Panginoon na pagpapalain ka. Amen mga kapatid? Hallelujah. Bakit? Kasi lupa lang to Tagalangit siya Ano po? Tagalangit po ang Diyos. Pag nag-bless po siya, grabe yan. Tingnan niyo po sa ikalawang hari. 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano problema mga kapatid? Ito po, babaeng ito mga kapatid ay wala ng asawa. Balo na, namatay nga yung asawa niya. At kapag ikaw ay balo, na dati sanay na sanay ka, na ikaw ay kasama mo yung asawa mo, lagi kayong magkasama, magkatuwang, kung naglalaba man, sabi nga ni Pastor James, yung puti, inihiwalay, sa dikulay, sabay kayong gumagawa ng mga Kaso all of a sudden, mawawala yung mahal mo sa buhay. All of a sudden, mawawala yung katuwang mo. Tapos, ikaw pa yung babae, yung lalaki ang nauna. Ano po? For sure, noong mga panahong yan, ang breadwinner dyan ay yung lalaki. Ano po? Kaya, nawala na po yung breadwinner, kaya nagkaroon sila ng mga utang, hindi naman natin alam kung kailan ba sila nagkautang, nung namatay ba yung lalaki, o nung noong pa lang, mapag-utang na yung lalaki. At nung namatay na siya, naiwan ngayon ang maraming utang sa kanyang mag-iina. So, ano po nangyari mga kapatid? Ngayon po, sabi nung balo, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Kung magiging alipin yung mga anak niya, mga kapatid, saan pupunta? Alipin nino. Nung pinagkakautangan, makakasama pa ba niya yung mga anak niya? Hindi na. So therefore, 3 lalaki mawawala sa kanya. Nakukuha po natin mga kapatid yung kanyang sitwasyon. Babaeng balo siya, tapos yung 2 anak niya may pambabayad utang. May problema siya. Tapos siya na lang po ang mag-isa. Kawawa naman. Sabi po ni Eliseo, ang lingkod ng Diyos, anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po. Sabi niya, wala po, maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Sinabi po ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat, sabi nga natin, hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na
Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. May imagine po natin nangyayari sa bahay nila. No? Nagpupuno po sila ng langis. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Kasi na-automatic na nagpupuno na siya sanay na siya Nung unang karga siguro, natatapon-tapon pa. Pero noong dumadami na, gumagaling na siya. Di ba ganun ka sa trabaho mo? Nung umpisa pa lang, bopol ka. Bopol tayo, hindi natin alam paano po gawin. Pero nung gumagaling na, ang galing mo na magtiklop. Ang galing mo na Ganun po ito. Kaya sabi, abutan mo ba ninyo ako? Nang lalagyan. Puno na pong lahat. Sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Hanggang dun lang ba? Hindi. May extra? Meron. Sabi doon, ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Now, nabasa po ba natin, napansin po ba natin sa istorya? Na tumigil lang po ang daloy ng langis nang wala ng mapaglagyan. Ang nagkulang mga kapatid ay hindi yung daloy ng langis na galing sa biyaya ng Diyos. Ang nagkulang po mga kapatid ay yung mga lalagyan na galing sa tao. Nasaan yung tao? Nasa langit, nasa lupa? Nasa lupa. Bakit? Sapagkat yung prinsipyo po natin, hindi po kayang isilid sa anumang nasa lupa ang biyayang kaloob ng langit. Lagi po itong labis. Palakpakan nga ba natin si Lord? Praise God. Matthew chapter 14, 15 to 21. Magbabasa po tayo ng mga kwento para patunayan po natin itong prinsipyong ito. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya mga alagad. Ito po yung magpapakain si Jesus ng 5,000. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Wala pa naman pong ATM machine. Ano po? Kaya lumapit po yung mga disipulo, tumatakas po sila sa responsibilidad, sa problema, dahil ang dami pong taong sumusunod kay Jesus, at nasabi nila, Jesus, pauwiin mo na yan. Ano po? Papuntahin nyo na po ninyo sa kalapit na nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Sino bibili? Yung mga tao. Pero para makabili sila, kailangan mo ng palayasin. Amen mga kapatid? Pag pinalayas mo na, solve na ba ang problema? Solve na ang problema mo. Wala ka ng responsibilidad. Pero, meron ba talaga silang makakain? Alam yun ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Jesus, wala kang makain. Alam ba ni Jesus, bisa nagugutom ka? Oo. Alam ba ni Jesus, bisa nagkikrave ka, tapos yung craving mo talagang hindi tapos wala. Wala. Tapos nakalagay, food pantals nakalagay, temporarily unavailable. Alam ba ni Lord John? Alam ni Lord. Tingnan niyo, sabi ni Jesus. Sabi kasi ng mga disipulo, wala po tayong pagkain. Hindi, sorry. Sana tayo. Ayan, sabi ni Jesus, verse 16, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain. Ako, problema na. Sabi sa isip ng mga disipulo, kaya nga namin sinasabi sa inyo, Jesus, para palayasin na po natin nang sila po'y makabili ng sarili nilang pagkain. Tapos ibabalik niyo po sa amin ngayon yung responsibilidad, kami ang magbibigay ng pagkain sa kanila. Kaya sabi po ni Jesus, bigyan niyo sila ng makakain. Sumagot sila. Gaya po ng sagot din ng babaeng balo. Ano ang meron sa bahay mo? Sabi din sa babaeng balo. Sagot ng babaeng balo? Wala po. Maliban lang sa isang boteng langis. Ito naman, sumagot. Pakainin niyo sila, ano sabi ng mga disipulo? Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin niyo rito, sabi ni Jesus. Ano po? Kaya nung dinala po roon, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit, so hawak-hawak na po niya yung 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat po siya sa Diyos. Pinaghati-hati niya mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi yun ayon sa mga tao. Verse 20, nakakain. Wow. At
nabusog. Iba yung nakakain lang. No? Pag naghahanda ka, ang gusto mo, mabusog yung iyong bisita. Tama mga kapatid? No? Tapos, tinitiyak mo para mabusog sila na wala silang dalang plastic. Na, kasi baka mamaya nakakain na, biglang naglalabas ng plastic. Namatay yung lolo ko dati, tagal-tagal na, 1980s pa, namatay doon sa Santa Maria, Pangasinan. Biruin po naglilitsyon, hindi ko naman alam bakit sa probinsya. May mga nakikiramay sa'yo, sila papakakainin mo. Ang ganda sana na sila na nakikiramay sa'yo, sila na may dala ng pagkain para ikaw makaiyak ka na lang. Tama po ba? Mabuti po ba yun mga kapatid? Tama, ikaw na nga namatayan eh. Therefore, sana, kung may namatayan na, huwag na po natin silang, biloy nyo sila pa naghihiwa doon, sila na ngayon namatayan. Kaya kapag nagme-minister po kami mga pastor, pwede mo mapakitawag po yung mga kamag-anak para po makarinig. Kasi iba nando sa kusina, naghihiwa, nag-ano na sopas. Pero what if mga kapatid, kung tayo po mga kamag-anak, tayo po mga kakilala, ay magsabi, huwag na kayo, kami na lang ang magdadala ng lata ng biskwit at ng Nescafe at Nash Coffee. Kami na lang ang magdadala. What if kung tayo na lang, para po yung mga kamag-anak nandoon, at they are just, spending time mourning for the loved ones. Tama po ba yun mga kapatid? Mas makakristyano po ba yun? Amen. Sabi mo sa katabi mo, sa susunod na patay. Sa susunod, kasi tapos na wala na kung hindi siya sa susunod. And so, nakakain po sila at nabusugan lahat. Nang ipunin po ng mga alagad na natirang pagkain, nakapuno po sila ng 12 kaing. Dami ng tinapay. Nasa kaya yung isda? Wala sinabi, no? May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Bakit po yung mga lalaki ang nilagyan ng bilang? Kasi nung panahon po nila kay Jesus Christ, yung mga lalaki po is in a elevated status. Yung mga babae, may sinabi lang, comment lang, bukod pa sa mga babae at mga bata. But kung pagaganahin po natin yung ang ating istorya, sinong mas maraming in love kay Jesus? Babae, lalaki? Tumingin po kayo dito sa ating church. Sino mas marami rito? Babae, lalaki? Babae. Kung 5,000 yung lalaki, ilang kaya yung babae? 10. No, baka 10,000, ano? Siyempre, nung panahon na yan, wala pang Meralco, madilim-dilim pa, kaya maraming bata yan. Tama mga kapatid, alam ko namang isa lang yung anak mo. So siguro, bawat isang pamilya, baka mamaya So, ilang kaya yan? Pagganahin na lang po natin yung ating imagination, hindi na po 5,000 yan. Kasi nga, bukod pa sa mga babae at mga bata, and yet, ipinapatotohanan ng salita ng Diyos na nakapuno pa po sila 12 kaing ng tinapay, in spite of, sabi na nga, nakakain na sila at nabusog pa. No po? Now, napansin po ba natin mga kapatid na sa dalawang kwentong ito, ay kapwa sumagot ng wala? Yung babaeng balo, tsaka yung mga disipulo. Sabi ng babaeng balo, kung tanongin siya, ano nasa bahay mo? Wala po. Maliban lang. No, sa isang bote ng langis. So tanong, wala ba talaga? Meron. Konti lang. Wala, pero meron. Amen mga kapatid? Tinanong yung mga disipulo, pakainin nyo sila, sabi doon. Sabi po ng mga disipulo, wala pong pagkain. Kundi, meron na naman. Kundi, 5 tinapay at 2 isda. Tanong, bakit tayo mga taong hiling natin magsabi ng wala? Meron naman. Isip. Bakit minsan, sinasabi po natin, wala naman Wala nga. Wala pa tayong ulam, tuyo lang. Meron. Tuyo. No? Pero bakit po tayo nagsasabi ng wala? Dahil nakatingin po tayo sa mas malaking tila problema natin na sa isip tuloy natin, dahil ang laki-laki ng problemang ito, yung aking mayroon na gagapiranggot, nagiging wala. Amen mga kapatid? Napaka-exage pa naman natin. Kaya yung pong pera, sabihin mo, wala akong pera, tingnan ko ang wallet mo, meron naman pala Hindi ako magaling sa math.
Pero may alam lang ng kaunti, o di may alam ka. Hindi ako mahusay sa English. No? Pero marunong ka magkarabaw English. Yun nga po mga nagbebenta ng mga bangka doon sa Siargao at saka doon sa mga, naiintindihan ng mga foreigner. Tama mga kapatid? No? Ikaw pa. Sabi mo sa kapatid mo, ikaw pa. Wala akong time. Hindi. Bawat isa sa atin may 24 hours. Bawat tao, mga kapatid, may 24 hours. Mula dun sa hari hanggang dun sa pulubi, dyan sa kanto. Bawat isa po sa atin may 24 hours. At ang mabuti, mga kapatid, sa Panginoon, ang ating mga wala, kaya niyang gawing meron. Amen, mga kapatid. Kung naniniwala kayo, palakpakan natin si Lord. Susi, kailangan lang nating sabihin sa Diyos ang ating mga wala. Sabihin mo kay God kung ano yung wala mo. Kulang ka ba sa knowledge? Kulang ka ba sa salapi? Kulang ka ba sa strength? Kulang ka ba sa health? Sabihin mo kay God kung ano ang wala mo. Kasi pag nagkaganon, mapapatunayan na pag sinabi mo sa Kanya ang iyong wala at nag-provide na siya para maging mayroon ang iyong wala, mapapatunayan na naman na hindi kayang isilid sa anumang nasa lupa ang biyayang kaloob ng langit. Lagi itong labis-labis. Gusto niyo pa mga kapatid? Luke chapter 5 verses 4 to 7. Pagkatapos niyang mangaral, ito po si Jesus Christ, nakapagpakain na po siya, tapos nakakita po siya ng mga bangka, nakatambay doon, nakita niya yung mga mangingisda, naglilinis na ng lambat dahil wala silang nahuli. No, ito po yung istorya. Pagkatapos niyang mangaral, sumakay siya sa bangka ni Pedro, tapos nangaral siya. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit, ayun na naman yung the magic word. Wala po kaming nahuli. Talaga naman. Naglilinis na nga kasi sila ng lambat. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, you see, ito si Pedro, mangingisda po siya, and he knows that this Jesus is just a carpenter. That this Jesus is a what? Non-fisherman. Hindi po mangingisda ito, and yet inutusan siya ng hindi mangingisda. Kung mayabang-yabang si Pedro, nung oras na yon, sasabihin niya, ako ba ang utusan mo? Nakita mo na nga naglilinis sa kami ng lambat. Kami nakakaalam na wala na nga talagang isda. Wala nang huli. Tapos utusan mo kami, hindi ka naman maing isda. Pero sabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Tapos, nasa na tayo? Ganoon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Ito po yung tinatawag po nilang makapunit, lambat, makalubog, bangkang huli. Sa English, yung sinasabi po nilang net-breaking, boat-sinking catch. Pero pansinin po natin muli, ang nagdikta po ng dami ng kanilang huli ay yung bangka, tsaka yung lambat. Halimbawa, yung lambat po nila mga kapatid ay 4 square meters lang. Ganon lang karaming huli. Pero what if kung yung lambat po nila mas malaki pa sa 4 square meters? Amen mga kapatid? Kasi si God nangangako siya pupunuin ko yan Sabi ni Jesus Christ ihulog mo yung lambat mo, pupunuin ko yan So therefore, depende sa lambat. Amen? Now, nung nahuli na po yung mga isda, inilagay sa bangka, depende pa rin ba sa bangka? Paano kung mas malaki yung bangka mo? Tama mga kapatid? Na-imagine po natin, lagay pa, kasi di pa puno yung bangka. Pero kung maliit lang yung bangka mo, kapatid, puno na kagad. Lalo't kung nahuli mo, tuna. Isang tuna lang, puno na yung bangka mo. No po?
Pero kung yan ay mga, ano pa nga, tamban, mga sardinas, no? Dilis, dulong. Ang liliit na palit na palit. No? Pero kung yan, talagang ano. So, depende po mga kapatid, sa lambat. Taga saan yung lambat? Langit, lupa. Lupa. Taga saan yung bangka? Langit, lupa. Lupa. Hindi kasi kayang isilid sa anumang nasa lupa ang lahat ng biyaya na bigay ng langit. Amen mga kapatid? Praise God. Gaano kalaki ang wallet mo? Gaano kalaki ang iyong pananampalataya? Kasi sa side ni God pala, wala nang question. Sa side ni God, He wants to bless His children. Pero are His children, are God's children willing to receive? Do we have faith? Hindi ba tayo tinatamad manalangin, mga kapatid? Kasi po, si Jesus, nabuhay na mula sa mga patay. At dahil nabuhay na si Jesus mula sa mga patay, tayo po ay hindi lang ligtas, tayo po ay pinagpala na. Now, nung nabanggit ko po si Jesus, napansin niyo po ba mga kapatid na even si Jesus Christ, who is the personification of grace. Saan galing si Jesus? Langit. Bumaba siya rin sa lupa, nagkatawang tao po siya, nabuhay siya for 30 years, tapos naipako siya after 3 days, tapos namatay siya after 3 days. No? Siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Ano pong pinaglibingan sa kanya? Taga-langit, taga-lupa. Lupa. Katatapos lang po natin ng undas. Yung pinaglibingan sa kanya, yung butas sa kanya, sa lupa yon, nakayanan ba si Jesus Christ na taga-langit? Hindi. Bakit? After 3 days, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Ano si Jesus? The personification of grace. Hindi siya nakayanan nung kanyang libingan. Lumabas siya. Bakit? Sapagkat hindi kayang isilid sa kahit na anumang nasa lupa ang biyayang nasa langit. Hallelujah! Praise God. Kaya nga sabi sa Romans chapter 5 verse 10, that dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Wow. Sabi ni God sa iyo, hi friend, hi besh. Best friend ka na ni God. Samantalang dati ikaw ay kaaway. Ano po? Sabi dito, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng kanyang pagkamatay o pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas. Kaya nga tinuturo natin, hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Sabi ng Bible, tiyak na maliligtas tayo. Bakit? Sapagkat si Kristo ay buhay. Amen mga kapatid? Bakit ka tiyak na ligtas? Buhay si Kristo. Hindi talaga kayang isilid sa anumang nasa lupa ang biyayang kaloob ng langit. Lagi po itong labis. Kaya naman, napakahalaga mga kapatid, ang title natin, paghingi at pagtanggap ng hindi basta-bastang pagpapala sa Diyos. Bakit po natin sinasabing hindi basta-basta? Kasi nga galing langit yan eh. At pag galing langit, hindi mo kayang i-contain. At yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Dahil pinagkaloob na pala naman sa atin, no, ang lahat ng bagay, kumpleto na po tayo, sabi ng Colossians chapter 2 verse 10, po, isang kasalanan po ang hindi humingi. Ulitin ko po, isang kasalanan ang hindi humingi at tumanggap. Bakit po? Kasi kapag hindi ka humihingi at tumatanggap, nagkakaroon ng kakawalan sa buhay mo. Kasalanan po yun, mga kapatid. Ano po sabi ng Santiago 4:2? Wala nang lilinaw dito. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Ano pong sabi sa ang salita ng Diyos? Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi naman kayo humihingi sa Diyos. So, examinin ngayon natin yung ating personal na buhay. Kaya ba ako may kulang sa buhay ko kasi hindi pala ako humihingi? Kaya ba ako kapos sa buhay ko? Sa aspetong ito, yan man ay physical, yan man ay spiritual,
yan man ay emotional, yan man ay intellectual, social, financial, o kahit na anong aspekto. Kaya ba may kakulangan dyan? Kasi hindi ka pala nagpe-pray. Napaka-busy natin sa buhay na ito na hindi natin kinakausap ang Diyos. At hindi tayo humihingi sa Kanya. Gusto ko pong ipapansin sa inyo ito mga kapatid. What you are not changing, you are choosing. Tagalog. Pinipili mo ang hindi mo naman binabago. Pwede mo yang i-apply sa kahit na anong aspeto ng buhay mo. Amen? Nahihilo-hilo ka ba? High blood ka na? What you are not changing, you are choosing. Kung hindi ka magbabago ng dieta mo, ay di pinipili mo lang talaga mahilo at ma-high blood. Tama mga kapatid? Sabihin nga natin sa katabi natin yan, what you are not changing, pinipili mo ang hindi mo naman binabago. Amen mga kapatid? So sa relationship nyo, halimbawa inside the family, parang sinasabi lang natin, yan, malaki na yan. Okay lang yun, babaguhin din yan ng Panginoon. Kasi Kristiyano naman yan, etc. etc. So, hindi mo pinapag-pray, basta ganun lang. Pero you are not doing something to change. Then you are choosing to be in that situation. O di ba, magigising ka araw-araw na ganun ang inyong relationship. Sa pamilya o sa trabaho. Nakuha po natin mga kapatid yung principle. So let us change. Paano po tayo mag-change? Humingi tayo. Sabi ni God, kayo ay wala kasi hindi kayo humihingi. O di para magkaroon, humingi. May binago ka na. Amen mga kapatid? Sa lumang tipan ay meron po isang taong nagsawa sa wala. Ayaw na niya ng wala. Kaya binago po niya ang kanyang pagpili. Nanalangin po siya at hindi na nahiya o nangiming humingi ng malaki sa Diyos. Ang pangalan po niya, Jabez. Alam niyo na po ng iba ito. Jabez ang pangalan niya at niloob ng Diyos na maisulat ang panalangin sa kanyang salita. Dito po sa Bible. Tingnan niyo po, 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Mula po sa magandang balita, Biblia Tagalog. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. So alam na, yung mga magiging nanay, alam na natin kung anong iiwasan nating pangalan. Nahirapan daw po yung nanay niya. So parang meron siyang, may trauma yung nanay. And paano yung kanyang relationship dun sa kanyang anak? Sa tuwing makikita niya yung kanyang anak, nahirapan ako ng nanay. Di po ba? Iba ito doon sa mga sinasabi natin sa mga bunso na sa basura ka lang naman pinulot eh. Di ba lahat naman po yata ng bunso rito nakaranas na makarinig noon. Tama? Alam mo, sa basura ka lang naman talaga namin pinulot eh. Ano? Lumalaki po yung mga bunso, sabihin nila, sa basura lang ako pinulot. Ito po, totoo talaga. True to life. Bakit? Sa tuwing maririnig niya, pag sinabi, Nay, paano niyo po ba ako pinanganak? Nahirap ako. So, traumatic po para sa nanay niya. Ngunit, sabi nga natin, nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi niya, pagpalain po ninyo ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. Nag-pray siya? Pinakinggan siya ni God? Oo, sabi doon. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Tingnan niyo po mga kapatid, nakakatuwa ito. Ito nasa lumang kasunduan. Kaya tingnan niyo po yung prayer niya. Pagpalain po ninyo ako. Saan siya nakatingin? Sa future. Mga kapatid, pinagpala na ba siya? Hindi pa. Kaya nga nagpipray siya na, pagpalain po ninyo ako. Tingnan yung pangalawa, palawakin. Malawak na ba? Hindi pa. Kaya nga nagpipray siya na, palawakin. Samahan po ninyo ako. Kasama na ba dyan si God? Hindi. Kaya nga po, nagpipray siya na samahan siya. Ang nakakagulat mga kapatid, may mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, sasabihin po nila, Lord, samahan mo ako. Tanong, under this new covenant, nakatira na ba sa iyo ang Diyos? Kasama mo ba ang Diyos?
Ba't ka nagpe-pray? Ba't tayo nagpe-pray kay God? Samahan mo ako! Sabi ni God. Nandito na tayo, nandito. Kaya nga minsan mga kapatid, ito mo. Kaya di ba pag nagpe-pray po tayo, mga kapatid, nakayuko tayo. Kasi kasama na natin si God Lord, salamat po, kasama kita. Salamat po, Panginoon, pinagpala mo na po ako. Diba? So si Jabez, nagpe-pray po siya to get something in the future. Tayo po under this new covenant, we pray, mga kapatid, because we already have it. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Kaya sabi po ni Jabez, ano pa? Ingatan! Nagpe-pray siya na ingatan siya ni God. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ano po? So yung paghingi po, si Jabez po, na naroon sa lumang kasunduan, nag-pray po siya, nanalangin siya, para siya po ay magkaroon. Tayo po, under this new covenant, nagpe-pray po tayo, kasi tayo ay mayroon na. Nakita na po natin. Ibinigay na ba? O binigay na, ipinagkaloob na ba? Ipinagkaloob na. Nasa gitna na lang natin, tatanggapin mo ba yun? Para tuluyan mong maranasan. Ano po? At hindi lang ipinagkaloob ng Diyos yung kahilingan ni Jabez, kundi kinilala pa niya siyang marangal. Sabi po doon at si Jabez ay itinuring na marangal. Marangal pala ang humingi kay God. Wow! Noble ka pala, kapatid, kapag ka ikaw ay humihingi kay God. Bakit? Sapagkat isinasantabi mo yung sarili mong kakayanan at kinikilala mo na ang tanging may kapangyarihan lang para tugunin ang pangailangan mo ay ang Diyos na mapagbiyaya. Amen, mga kapatid? Hindi ka nagyayabang kay God. Hindi mo sinasabi, hindi, kaya ko yan. Hindi ko na kinakailangan humingi pa. Hindi po, mga kapatid. Kaya pag humihingi po tayo, tinitignan po yan ng Panginoon, napakarangal ng anak kong ito. Napaka-humble ng anak kong ito. Kinikilala ako. Ganun po si God. Ano po? Available po ang lahat ng mga ito dahil tayo po na kay Kristo na. Hihingin na lamang po natin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang ano, yung title natin. Paghingi at pagtanggap ng hindi basta-bastang pagpapala sa Diyos. Ngayon pa habang nakaupo kayo dyan, mga kapatid, sinasabi nyo, talagang hihingi na ako. O hanggang ngayon nagtatalo pa rin yung isip mo, ibibigay kaya talaga niya. Kasi dapat sa dinami-dami ng mga kapatid ng ating tinignan, no, dapat nanggigigil ka na sa prayer. Tama, mga kapatid? Dapat sinasabi mo, tagal naman ni Pastor Anthony, makauwi na at na makahingi. Diyan ka na humingi, kapatid. Amen? Diyan pa lang sa kinaupuan mo, humingi ka na sa Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi naman ito blessing na paparating. Na kailangan mo umuwi ng bahay, doon ka hihingi, para dumating, kapatid, nasa iyo na yung blessing. Ano ho? Tinatayuan na lang natin by faith, kaya hinihingi natin ng may pasasalamat. Kaya hindi tayo dapat tamarin na humingi dahil nagbibigay po ang Diyos ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya mga kapatid, hingin po natin na tanggapin mula sa Diyos ang nagpapatuloy nating paglago sa Kanyang biyaya. Amen, mga kapatid? Di ba kayo natutuwa na natutunan na po natin na ang relationship pala natin kay God ay by grace only? At hindi dahil sa ating efforts, hindi dahil sa ating husay at galing. Hilingin mo kay God na palaguin ka pa niya lalo. Lord, bigyan niyo pa po ako ng wisdom, bigyan niyo pa po ako ng insights, para pag nagbabasa po ako ng salita ng Diyos, Panginoon, makita ko kung gaano mo ako biniyayaan. At yung mga bagay na ipapakita mo po sa akin, Panginoon, aangkinin ko yun, kasi sa akin naman talaga yun. In Jesus' name, Amen. Ang ginagawa mo, kapatid, humihingi ka ng bagay na nasa iyo na. Ang nag-a-adjust na lang dyan, kapatid, ikaw. Si God hindi na mag-a-adjust, binigay niya na nga sa iyo eh. Amen? Ang nagre-renew na lang ng mind, ay, nasa akin na pala ka. No? And you renew your mind by reading the Word and by agreeing with God, confessing what has already been given to you. Binigay na kasi, mga kapatid. Hingin po natin sa Diyos, mga kapatid, yung kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Huwag mong angkinin yung sakit mo. Alam mo yung migraine ko? Kanino? Migraine mo? Hindi mo migraine yan, kapatid. Galing yan sa kaaway. Hindi si God nagbibigay ng sakit at karamdaman. Wala pong sa istorya sa Matthew, Mark, Luke, and John na si Jesus Christ, sinabi niya doon sa isang bata, alam mo, ining, love na love kita, kaya bibigyan kita ng cancer.
Hindi mga kapatid, wala pong tatay dito na magsasabing, love na love kita anak, kaya pasasagasaan kita diyon sa labas. Ipapahama kita. Hindi kapatid. Si Jesus, nung lumakad po siya rito sa lupa, hindi siya nagbigay ng sakit. Siya po ay nagpagaling. Hindi nagbabago si Jesus. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpagaling siya, no, nagpapagaling pa rin siya ngayon. Kaya wag mong angkinin yung sakit na yan. Amen mga kapatid? Alam mo, tong sipon ko, talagang grumabi pa eh. Yun na. Yung tinuro po ng ating Pastor James, yung confession. Nakiki-agree ka ba talaga? Sa minsan, saan tayo nag-agree? Sa takbo ng mundong ito. Sasabihin pa, babanatan pa yan ng uso kasi. May sipon ka. Tapos parang tuwan-tuwa na, dalawa na tayo. Ibig sabihin, hindi ako nag-iisa na may sipon. Dalawa na tayo. Kailan kaya tayo magkaka-COVID? Diniretso na, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, hindi natin nababantayan yung ating mga confession. Yung ating mga sinasabi. Pag-pray po natin, huwag mo angkinin yan, kapatid. Ipag-pray po natin, mga kapatid, yung hindi pumapalyang kalusugan. Kalooban po ng Diyos na malusog ka. Ulitin ko po, kalooban ng Diyos na ikaw ay malusog, masigla. Amen, mga kapatid? Kaya po, yun ang angkinin po natin. Angkinin po natin in prayer, yung kapayapaan sa puso at isip, para hindi po tayo natatakot, hindi po tayo nag-aalala, hindi po tayo nangangamba. Yung hindi ka makapag-church kasi natatakot ka, na iniisip mo, baka may mangyari sa akin sa daan. Hindi yan hindi malusog sa kaisipan yun, mga kapatid. Yung hindi ka makalabas, kasi tingin mo may masasalubong kang leon. Sabi sa Book of Proverbs, wala pong leon. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Iingatan kang palagi ng Diyos. Minsan mga kapatid, yung takot natin na multiply. Pero yung mga takot pala natin is scripted. Tayong nagpalaki ng takot natin. Tama mga kapatid? Gaganyan pa lang yung bukol mo, ang iyong prognosis na, prognosis ba tawag doon? Ang iyong diagnosis na ay cancer na. Bakit di mo ipag-pray? Lord, in Jesus' name, salamat po, tinutunaw po mo ngayon, Panginoon, ang bukol na ito. At dahil maliit, ang tawag sa kanya, booklet lang. Kasi bukol na maliit, booklet. Hindi, kasi pinapalaki po natin yung mga problema. Pag-pray po natin, mga kapatid, ang pagtatagumpay natin, mga kapatid, sa kasalanan at kahinaan. Alam po natin, ayaw na natin magkasala. Tama po? Kasi binago na tayo ng Panginoon. Bago ka nang nilalang. You have a new heart. You're already holy. You're already righteous. E di pag-pray mo na, Lord, salamat po, Panginoon. Lalakad po ako sa iyong kabanalan. Ipag-pray mo rin, mga kapatid, yung mga blind spots mo. Yung mga blind spots sa iyong mga asal, kilos, gawi at ugali. Merong mga pangit na ugali dyan na ikaw lang hindi nakakakita, pero kita namin. Lalo na ng misis mo. Tama mga kapatid? Blind spot po ang tawag yun. Minsan kasi dinideny pa natin, uy, alam mo minsan, ikaw ganito. Pag sinasabihan ko, di naman! Hindi naman ako ganoon! No? Ang righteousness natin si Jesus, do not be self-righteous. So pag sinabing, ganito, ay, ganun ba? Talaga ba? Ay, ganun ba? Oh, siya, sorry ha. No, pag may nagsabi po sa atin, di maging willing din po tayo na sorry. Maging willing po tayo na humingi ng dispensa. Bakit? Kasi nga, patuloy po tayong lahat inaayos ng Panginoon. Again, ulit sabihin natin sa katabi natin, be patient with me. Be patient with us. Ano po? Pag-pray po natin, mga kapatid, yung wisdom, lalo na kung ikaw ay estudyante, karunungan, discernment, mabuting pagpapasya para makita po natin ng malinaw kung sino-sino lang ng mga tao ang dapat nating pahintulutang umimpluwensya sa atin. Kasi uso ngayon yung word na influencers. Do you have wisdom? Do you have knowledge? Do you have discernment? No? Na kung sino lang sa mga taong ito na napapanood ko o nakakasalamuha ko, ang papahintulutan ko na umimpluwensya sa akin. Kasi nga, nakatira na sa iyo ang Holy Spirit. You have the wisdom of God. Amen, mga kapatid?
Hindi lahat ng sinasabing influencers ay sa mundo po nating ito, papa-impluwensya ka. Sabi mo, sala naman ito. Sala naman ito, hindi naman ganyan. No? Ikaw ay humindi. Bakit? Sapagkat meron tayong salita ng Diyos. Pag-pray po natin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom para po dito sa school, o dito po, makita ko po sino po yung mga klase ko na mabuti, mga klase ko, Panginoon, na mag-aakay sa akin sa mabuti, yung hindi po ako mai-impluwensyahan. In Jesus' name, Amen. Tapos papakita sa'yo ni Lord yun. Yung kaklase mong yan, kuy daw ka dyan, wag dyan, o wag yan. Makikita mo yan, kapatid. Bakit? Kasi nga, Kristiyano ka eh. Poprotektahan ka ni God. Yung iyong well-being is the concern of our God. Nais ng Panginoon yun. Protektahan po tayo ng Panginoon. Pag-pray po natin, mga kapatid, yung kaayusan, kapayapaan, at pag-uunawaan sa ating pamilya. Di ba ang sarap sa pamilya, mga kapatid, pag lahat tayo bati-bati? Di ba? Yung pag lahat tayo, lalo na, halimbawa, yung mga magulang na, yung mga anak mo naglakihan na, tapos ngayon parang barkada mo na. Tama po, mga kapatid. O yung iba, pag pinapalaki mo, no, tapos nakikita mo, sumusunod sila sa'yo, no, you train them in the knowledge of God, tapos ngayon, magkakaibigan na kayo, hindi lang kayo magkakapamilya, hindi mo lang siya anak, best friend ka na rin ng anak mo. Ang sarap po ng ganun, mga kapatid. Tapos dahil may pagkakaunawaan, hindi masikip sa bahay. Amen? Minsan maliit na nga po yung bahay natin, tapos pag hindi pa may hindi pa pagkakaunawaan, lalo lumiliit yung bahay. O kaya, pag malaki naman yung bahay natin, pasok tayo sa kanya-kanyang kwarto, kanya-kanyang lungga, dahil hindi nagpapansinan. Okay, kakain na, kumain kayo kung gusto nyo. Ayan, nakatakip na doon sa pagkainan. Kanya-kanyang Kasi, ayaw mo lumabas kasi nandun pa sila. Tapos sisilip-silip ka, wala na. Pwede na ako kumain. Tapos kanya-kanyang hugas din. Sayang ang sabon. Kanya-kanyang din. No po? Pero ang sarap na pag sinabi natin, Lord, thank you Lord, we cherish, we worship you, salamat na sa aming pamilya, Panginoon, meron pong kaayusan, meron pong joy, meron pong peace, sarap matulog sa gabi. Hindi yung matutulog sa gabi, budag-dag! Kasi nga, may nagdadabog. No po? Pero kung wala, sarap. Paano magkakaganon pamilya natin? Pag-pray mo. Sabi mo, pag-pray mo. Hingin po natin. Pag-pray po natin, mga kapatid, sa ating mga pinagtatrabahuhan. Po? Sa ating mga negosyo, yung mga pinapatakbo po nating negosyo. Ang sarap magpatakbo ng negosyo, mga kapatid, kapag maayos ko ang lahat. No po? Minsan, dadating naman talaga sa problema dyan, yung mga finances. Pero kung solid kayo ng mga tao mo, it does not matter kung ano po yung pressure sa negosyo. Pero basta't magkakabati kayo at magkakaayos kayo and your people submit to you and you love them in return. And because you love them initially, they submit to you. Nagkakaroon ng magandang cycle. Tama po, mga kapatid? Kaya pag-pray po natin. No? Bakit? Sabi kasi sa Matthew 7 verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa inyo. Ano pong Mateo yan, mga kapatid? Anong verse? Madaling tandaan? Lagi bang open? May 7-Eleven na hindi open. Pero meron din namang 7-Eleven na 24 hours. Pero ito pong 7-Eleven na ito, mga kapatid, laging open. Amen, mga kapatid? Ito po yung 7-Eleven ng tatay natin sa langit. Nagsasabing, nako, kung kayo marunong, masasama nga kayo, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya yung tatay nyo sa langit na mas mabuti sa inyo? Amen, mga kapatid? Tapos hindi siya naging mas mabuti lang sa inyo, ginawa ka na rin niyang kasimbuti niya. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Palapakan nga po natin si Lord. Hindi ibibigay niya yung mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, humingi tayo kay Lord. Tayo dumulog lagi. Hebrews chapter 4, verse 16, sabi doon, kaya nga, dumulog tayo.
sa trono ng kadamutan. Ano bang tawag sa trono? Biyaya. Sabi doon, na may malaking kahihiyan? Hindi. Pagtitiwala. Upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makakatulong sa atin. Ang ganda nito mga kapatid, sa panahon ng pangangailangan. Ngayon ba yon sa'yo? Ito ba ay panahon ng iyong pangangailangan? O, di gawin mo na yung unang bahagi. Dumulog ka na sa trono ng biyaya, ng may malaking pagtitiwala. Hallelujah. Posible na po po nating tanggapin yung lahat ng mga dakilang pagpapalang ito dahil sa ginawang sakripisyo ni Kristo. Bakit? Si Kristo po, binigay na po ng langit. Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay para sa atin, tiyak, sabihin natin tiyak, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Pag naibigay na ba yung pinakamalaking bagay, kaya nang ibigay yung maliliit? O, naibigay na ba yung pinakamalaking bagay? Sino? Si Jesus. May lalaki pa ba kay Jesus? Yung bang kasalanan mo, lalaki pa kay Jesus? Hindi. Yung sakit mo ba't karamdaman, lalaki pa kay Jesus? Yung pananalapi ba na kulang mo, lalaki pa kay Jesus? Hindi. Sabi sa talata, hindi na nga ipinagkait ng Diyos, hindi rin ipagkakait ng Diyos yung maliliit na hinihingi mo ngayon. Pag hindi tayo humingi kay God, parang sinasampal natin si God, parang sinasabi natin, Lord, kulang pa yung ginawa ni Kristo sa krus. Hindi mo sa akin maibigay itong aking hinihingi. No, mga kapatid, lapit na po tayo sa ating Diyos. Meron pong kwento ng mga mahirap na pamilya. Kwento po ito ng writer na si Peter Kreeft. Ito pong mahirap na pamilyang ito na taga-Europa, noong matagal na panahon na po, nag-ipon daw po sila mga kapatid para makarating po sila sa Amerika. Galing po sila sa Europe. Ano po? So, nung nag-ipon na po sila, bumili na po sila ng ticket ng barko, tapos nasa barko na po sila, nirarasyon po nila doon sa kanilang pamilya yung baon po nilang keso at tinapay. Yun lang po ang baon nila. Pagkatapos po ng 3 araw na sila po ay nandoon sa loob ng barko, nagreklamo na po si Utoy, yung bunso. Sabi po ng bunso, Tay, hindi po ako makakarating sa Amerika dahil sukang-suka na po ako. Hindi lang naman doon sa barko, kundi sa kinakain po nating tinapay at keso. Sa awa po nung tatay, binigay niya yung kanyang 5. Noong panahon na yun, kasi luma na eh. Yung mga kabataan dito, hindi pa kayo nakakita ng 5. Yung 5 cents, ibinigay niya doon sa kanyang bunso. Sabi, yan, pumunta ka doon sa kusina, bumili ka ng sorbetes. Ano po sorbetes? Ice cream. So, malis na po yung bata, tuwan-tuwa po yung bata. Pagkalipas po ng 30 minutes, 1 oras, 2 oras na hindi pa bumabalik yung bata. Nag-alala na po si tatay. Tapos, nung bumalik na po yung bata, may hawak pang 3 ice cream. Sabi po nung tatay, saan ka galing? Doon po ako galing sa silid kainan, sabi po nung bata. Anong kinain mo? Nakaka-4 na sorbetes na po ako. Tsaka, ang laki-laki ng karning kinain ko, tatay. Ha? Sabi nga, lahat yun sa 5 lang? Hindi po, tatay. Libre po. Kasama po sa ticket. Sino po ticket natin, mga kapatid? Si Jesus. Kung ibinigay na po, hindi ipinagkait sa atin ang ticket ng langit. Hindi rin ipagkakait sa iyo ang hinihiling mo sa Diyos. Amen, mga kapatid? Praise God. Kaya po, humingi po tayo. Tayo po ay huwag mangimi na humingi. Tandaan po natin na sa pag-bless sa atin ni Lord, we are blessed to be a blessing. Last thoughts. Hindi ka pinapagpala ni Lord para sa iyo lang. Tignan po yung 2 Corinthians chapter 9, verses 8 to 10. Magagawan ng Diyos na pasaganain kayo sa ilan? Sa lahat ng bagay. Hindi ba kayo nagsasawa mga kapatid sa lahat? Di ba nyo napansin mga kapatid, puro na lang lahat? Mapapasagana raw tayo sa lahat ng bagay. At higit pa! Biruin nyo mga kapatid. Grabe si Lord, no? At higit pa sa inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag kang humingi lang ng hindi basta-basta. Humingi ka at tumanggap ng di basta-basta pagpapala sa Diyos. Tingnan niyo po ito. Upang sa paghingi ninyo
o sa pagsagana ninyo, sa inyo ng Diyos, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Para kanino yung mabubuting gawa? Sa iyo ulit? Hindi. Sa ibang tao na. Pinapasagana ka ni God para ikaw ay makagawa rin ng mabuti. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Bakit po tayo dukha? Wala nga. Wala tayong kaya eh. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos, kunin niyo po itong principle na ito mga kapatid ha. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim. Sabihin mo natin, binhing itatanim. Sino nagbibigay ng binhing itatanim? Ang Diyos. Pero hindi lang binhing itatanim ang binibigay niya. Sabi doon, at tinapay na makakain. Dalawa bigay ni God. Yung isang binhing tinatanim. Yung isa naman, tinapay na makakain. Galing kay God. The problem is, mga kapatid, minsan, pag blines tayo ni Lord, kinakain natin lahat. Ubus-ubus biyaya. Kaya pag blines ka ni God, tanungin mo kay God, Lord, alin po rito ang tinapay na kakainin ko? Tapos, alin naman dito sa blessing mo sa akin, ang binhing itatanim ko? Huwag mo kakainin lahat. Kasi pag kinain mo pati yung binhi, meron pa susunod? Wala na. Eh galing na nga kay God, itanim mo na. Sabi doon, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Para kanino? Para sa iba. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, God blessed me to be a blessing to you. Pinagpala tayo ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Amen? So pagpapala po ng Diyos sa mga buhay natin ay nakaka-apekto sa iba. Sa kaligtasan man ito, blines na po tayo ng kaligtasan, i-share po natin yung gospel. Blines na po tayo ng kung anumang blessing, i-share po natin. Kaya ang take away, mga kapatid, what is our take away? Sa pamagitan ni Kristo, hinihingi ko ngayon at tinatanggap ng may pasasalamat ang mga hindi basta-bastang biyaya at pagpapala ng Diyos na noon pa ay ipinagkaloob na niya sa akin. Saan? Sa tinapos na gawa ng kanyang anak doon sa krus at muling pagkabuhay. Palakpakan nga po natin ang ating mabuting Diyos. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Bago po ako mag-closing prayer, mga kapatid, ibigyan ko po kayo ng ilang minuto to just ask kung hindi pa kayo nakakahingi kay God. Yan, sa kinaupuan ninyo. Ano yung pangangailangan mo, kapatid, hingin mo ngayon kay God. Hindi siya madamot. Mas magaling pa siya sa 7-Eleven. Lagi siyang bukas. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito na ipinakita niyo po sa amin. Now we know, O Lord God, that we renew our minds sa mga blessing, Panginoon, na pinagkaloob mo na sa amin, hindi dahil sa aming husay at galing, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Salamat na inalis niyo na po, Panginoon, ang pagkamahiyain, ang condemnation, at malakas po ang aming loob na lumapit sa inyo sapagkat ikaw ang aming Ama na hindi madamot at bukas palad. Maraming salamat po, Panginoon, even sa oras na ito, na ikaw ay nagliligtas. Kaya kung narito ka, o kung nanonood ka man online, anong oras mo man ito pinanonood, sampalatayanan mo si Kristo. Magtiwala ka sa tinapos niyang gawa sa krus. Mararanasan mo ang biyaya ng Diyos na hindi maubos-ubos. Tuturuan ka niyang humingi sa Kanya ng mga pagpapala, tumanggap ng mga biyayang hindi basta-basta. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Salamat sa krus ng Kalbaryo, namatay kayo para sa akin. Pinatawad niyo na ang aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon na aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat po ninyo ang aking pangalan
sa aklat ng buhay, kailanman huwag mapawi. Sa pangalan ni Jesus, ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi sa inyong mayamang biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. My prayer, Lord God, ay maalala po namin ang message na ito, maitanim sa aming mga puso at sa aming mga isip, lakaran po namin, hindi lamang paglabas sa silid na ito, kundi sa pang-araw-araw naming pamumuhay. We give you glory in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Praise God. Tayo pong lahat ay magpira-piraso ng tinapay.